Mga kaayos, magandang araw sa ating lahat. So andito po tayo ngayon mga kaayos. Tayo po ay magpapalit o magkakabit ng 4-way protective valve ng Sinotrac dump truck. So mga kaayos, bago po yan, gusto ko pasalamatan, shout out lahat-lahat po ng sumusuporta at nagtitiwala sa aking channel. Maraming salamat po at lubos po akong nagpapasalamat sa inyo. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. At saka gusto ko pong i-shout out sa Nelboy Corpus. Maraming salamat po sa tiwala at saka sa lahat-lahat po maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa na mag-suporta at magtiwala. So tara mga kaayos, tayo po ay magpapalit na ng 4-way protective valve. Ay mga kaayos, magpalit, bakit nga ba tayo magpapalit ng 4-way protective valve? So una mga kaayos, hirap na po kumarga yung ating compressor, mahina na po umangat yung ating hangin, hindi na siya makapag-distribute sa mga tangke ng maayos at meron na po siyang singaw. So ito mga kaayos, ipapakita ko sa inyo yung ating bago na 4-way protective valve. Ayan. So ito siya mga kaayos, yung ating 4-way protective valve. Ayan. So kung makikita nyo mga kaayos, may rubber po yan sa gitna. Ito po oh. Ayan. Yung itim na yan sa may gitna mga kaayos, yan po ang kanyang singawan, na kapag may sumisingaw na po mga kaayos na hangin dyan, indication na po yan na sira na po yung ating 4-way protective valve. Kailangan na po natin siyang palitan. So yun mga kaayos, at saka yung ating hangin, makikita natin dito sa gauge, mahina na po siya kumarga kahit malakas yung ating compressor at bago yung ating air dryer, mahirap na po siya o hirap na po siya kumarga ng hangin. So bawat butas naman po ng ating 4-way protective valve, may number po yan. So mayroon po dito nakalagay na number 1. Ito po yung sa bandang ilalim niya. Ayan, number 1 po yan. Tapos 21, 22, 23 at saka 24. So bawat number po niyan, bawat butas po nito, mayroon po yan siyang sinusuplayan at nagsusupply ng hangin. So kung ano po ang ating tinanggal na hose dito, ganon din po yung ating ibabalik sa bago. Kung yung binaklas natin ay sa number 22, yung hose na yun, dapat ikakabit natin sa number 22 din po, or sa 21, sa 23, o sa 24. Wag po natin silang pagpalit-palitin para hindi po magka-problema yung distribution ng hangin sa ating mga tangke. So ipapakita ko sa inyo mga kaayos kung saan po siya nakakabit. So dito mga kaayos, nakakabit yung ating 4-way protective valve. Ito na po siya. So ang pwesto po nito ay nakaganito. Yan. Tutornilyan po muna natin siya ng ito, number 13. Dito po sa ilalim niya. Pero hindi, wag mo muna higpitan na kayos. Luwag lang. Ayan. So yung number 1 dito po sa ilalim. Ilalim yan. Ayan. Ito yung ating 21 dito kabila. Yung ating 23 dito. Ang ating 24 ay dito. Tapos yung ating 22 ay dito sa ilalim, sa gilid. Ayan, dito. Ayan. So yan na siya mga kaayos. Ayan. Makikita po ninyo mga kaayos, nakakabit na lahat ng hose. Ito yung sa number 1, 22, 24,
23 at saka yung 21 sa loob. So higpitan na lang natin yan sa mga kayos. Gagamit lang tayo ng number 24 na open range. Ito, ayan, 22 at 24, yan. So pagkatapos natin to sa higpitan mga kayos, ite-testing na lang po natin. So stay tuned lang mga kayos. So yan na mga kayos, tapos na natin siya ikabit. Nahigpitan na ho natin yung mga fitting na 24 at saka yung bolt niya na dalawa, ito number 13 saka sa kabila. Tapos te-testing na natin siya. Kaya nagpalit tayo nito mga kayos nang nakaraan kasi sumingaw na nga po siya dito. Ayan. Yan sa rubber na yan, oh, sa gitna. Dito, malakas na pong singaw dyan. Saka minsan hirap na siya kumarga ng hangin kahit bago itong kompreso, yung ating air dryer at yung compressor malakas. Ito po yung supply ng galing sa compressor malakas, at saka yung supply na galing dito sa ating air dryer, ito malakas po dyan, pero hirap pa rin siya kumarga. Kaya nag-decide po tayo na magpalit tayo ng press control valve na ito. Yung 4-way protective valve na yan mga kayos. So testing na natin mga kayos. Ayan. Ayan, mag-start na tayo. Sige, pa-start mo. Test ano mo muna kung naka-neutral. Okay, sige. Ayan. Okay, baba na ulo. Excuse Johnson, wag lang may sasagad. Wag lang muna isasagad. Ganyan na muna. Tingnan natin yung karga ng hangin. Ayan sa taas. Siya. Wala. Pagtiya sa raw ya. Hindi mo nilagay ng tubig, pinapanda yung pressure nun, huwag tayo mo. Yan. Kasag na rin ang tagin yung ulo. Lawas lang, kaya ang sulod. Kanang windshield? Windshield tayo? Oo. Ayan, marga na siya mga kaayos. So bago na po yung ating 4-way protective valve niya mga kaayos. Ayan, tikita po natin na kakarga na po siya. Ayan. Antayin na lang natin mga kaayos na suminga. Ayan. Ayan, mataas na siya mga kaayos. So magre-release na yan siya pagdating niya ng mga nasa 9 siya. Pupusngat na po yan. So nawala na rin yung mga ano niya dito mga kayos, yung mga sign niya dito na iba. Yan, yan, nakaparking po siya. Yan. So nasa ano na siya, shitty. Yan, nasa shitty na po yan. Yan, so nakaminar lang po yan mga kayos yung ating makina. Magre-release na po yan mamaya maya. Yan, mataas na po siya mga kaayos. Antayin na lang natin na mag ano siya dito, suminga sa baba. Sa baba pa tayo. Pumusngat na siya mga kaayos. So okay na po siya. Yan. So yun
yun mga kayos, pumusngat na po, nag-release na po ng hangin yung dump truck po natin na pinalitan ng 4-way protective valve at saka okay na po ang karga niya ng hangin. So yun na mga kayos, maraming salamat. Kung may problema po kayo sa linya ng hangin mga kayos, wag po kayo mahiya o magatubiling mag-contact o mag-message o tumawag po sa aking number at saka sa aking Facebook page, sa aking messenger. Mag-message po kayo doon, okay? Mag-comment po kayo mga kayos para matulungan ko po kayo. So yun na muna mga kayos, maraming salamat sa mga hindi po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel. Please subscribe, like and share at saka pag-press niyo po yung notification bell na yan mga kayos para maging updated po kayo sa mga bagong videos natin na gagawin na hopefully na makakatulong. So yun na mga kayos, maraming salamat. God bless.